Isang paalala, ang video na ito ay ayon lamang sa aking sariling pananaliksik. Hindi ko nais na pilitin ang sino man na maniwala sa videong inyong matutunghayan. Kung hindi kayo kumbinsido sa mga impormasyon at taliwas ang inyong paniniwala sa kaalamang aking ilalahad, maaari kayong gumawa ng sarili ninyong pagsisiyasat para sa inyong kakontentuhan. Ang videong ito ay gabay lamang sa mas malalim na kaalaman at pag-intindi at hindi gawa ng isang profesional. Naniniwala ako na malaya tayong magbigay ng opinyon at suhestyon bilang malayang mamamayan ng Pilipinas. Maraming salamat po. Una ay si Solenn Yusaf. Noong 2016, isang insidente ang kumalat sa social media na kinasangkutan ni Solenn Yusaf, isang kilalang artista at modelo sa Pilipinas. Sa isang Snapchat video, nagkaroon ng slip o aksidenteng paglabas ng bahagi ng kanyang dibdib. Agad itong nag-viral at maraming netizens ang nag-repost ng video dahil kahit na tinanggal na ito ni Solenn mula sa kanyang feed. Sa kabila ng pagkalat ng naturang video, nanatiling mahinahon at matatag si Solenn sa harap ng kontrobersiya. Hindi tulad ng ibang mga personalidad na maaaring magalit, mababahala o magpaliwanag ng paulit-ulit, pinili ni Solenn na huwag itong gawing malaking issue. Sa isang panayam, sinabi niya ang simpleng pahayag na "It's just a boob." Sa mga salitang ito, ipinapakita niya ang kanyang pagtingin na ang pangyayaring ito ay isang natural na bagay lamang at hindi dapat ikahiya o ikabahala. Para sa kanya, bahagi lamang ito ng pagiging tao at hindi dahilan para sisihin o ikahiya ang sarili. Pangalawa ay si James Blanco. Sa mundo ng pelikula at telebisyon, hindi maiwasan ang mga hindi naasahang pangyayari sa likod ng kamera. Isang halimbawa nito ang nangyari kay James Blanco habang kinukunan ng isang matinding eksena sa teleseryeng Onanay. Sa kalagitnaan ng pag-arte, napansin ni James na napunit ang kanyang pantalon, isang insidente na maaaring magdulot ng pagkakahiya o pagka-awkward sa maraming tao. Sa halip na ma-stress o mahiya, pinili ni James na harapin ang sitwasyon ng may bukas na puso at pagpapatawa. Ibinahagi niya sa kanyang Instagram ang video ng insidente at sinabing buti hindi nakita ang kanyang private part. Ang simpleng pahayag nito ay nagpapakita ng kanyang pagiging natural at mahinahon kahit sa harap ng isang delikadong sitwasyon. Pangatlo ay si Ann Curtis. Noong Pebrero 24, 2013, nag-viral ang isang performance ni Ann Curtis sa ASAP 18 bilang bahagi ng kanyang ika-28 kaarawan. Tumugtog siya ng kantang Diamonds ni Rihanna habang nababasa ang tubig sa entablado. Nakasuot siya ng isang itim na long gown na may mataas na slit, mga bandang hita at bahagi ng baywang ang tahasang naipakita sa telebisyon. Kaya agad itong naging kontrobersyal. Ang insidente ay umabot sa MTRCB na sumiyasat sa provocative na palabas at damit at inimbitahan ng ABS-CBN para sa isang gender sensitivity dialogue. Ngunit nilinaw ni Ann na hindi ito wardrobe malfunction. May suot siyang tan-colored swimsuit o bodysuit sa ilalim ng damit upang itago ang anumang pribadong bahagi. Sa kanyang Instagram at iba't ibang panayam, ipinaliwanag niya ang teknikalidad ng gown. Ang insidenteng ito ang nagpatunay na sa showbiz, kahit may drag na elemento o dramatikong styling, mahalaga ang pagiging responsable, pareho sa pananamit at paggalang sa madla. Pangapat ay si Marian Rivera. Nagkaroon ng aksidenteng napansin o nakitaan din ng dibdib si Marian Rivera habang nagpe-perform siya suot ang kanyang tube top dress. Nangyari ito dahil live ang pagpapalabas ng programa noon, ang defunct musical variety show na SOP. Pero kahit na nangyari ito, pinili ni Marian na ipagpatuloy ang kanyang performance para hindi mabigo ang kanyang mga tagahanga. Ipinakita niya ang kanyang professionalism at dedikasyon sa pamamagitan ng pagsayaw ng kanyang sikat na dance craze noon na Sabay-Sabay Tayo, na tiyak na nagpasaya at nagpa-excite sa mga manonood. Sa madaling salita, kahit may nangyaring aksidente sa kanyang pananamit, nagpatuloy si Marian sa pagbibigay saya sa mga fans niya sa live show na nagpapakita ng kanyang galing at tapang bilang isang performer. Panglima ay si Lars Pacheco. Nangamba ang trans woman na si Lars Pacheco noong 2019 na baka masuspinde ang It's Showtime bunsod ng hindi inaasahang wardrobe malfunction niya noong 25 ng Oktubre taong 2019. Sa opening portion ng ABS-CBN noontime show noong araw na iyon, aksidenteng nawala sa ayos ang haltered top ni Lars kaya tumambad ang kanyang kaliwang dibdib. Si Lars ay naging second runner-up sa Miss Q&A 2018, ang contest sa It's Showtime para sa gay at trans women. Kwento ni Lars, nang mag-opening na ang programa, galing siya sa likod ng stage at nagmamadaling pumunta sa kinaroroonan ng mga host na sina Jukes Hugueta at Teddy Corpuz dahil sila dapat ang mga kasama niya habang pinapatugtog ang theme song ng It's Showtime. Pang-anim ay si Julia Barreto. Nakaranas si Julia Barreto ng wardrobe malfunction noong Pure Magic 2019 event. Habang dumadalo sa okasyong ito, kasama ang kanyang love team na si Joshua Garcia, napansin ng mga netizens na ang strapless outfit ni Julia ay may napansin na nip tape sa larawan na in-upload sa Instagram ng Push Alerts.
Dahil dito, nagbigay ng reaksyon ng mga netizens at ilan ay humiling na alisin ang naturang larawan. May mga nagsabi ring baka sinadyang ipakita ito ni Julia upang makakuha ng atensyon. Sa kabila ng insidenteng ito, ipinakita ni Julia ang kanyang pagiging komportable at tiwala sa sarili. Sa isang panayam sa Tonight with Boy Abunda, ipinaliwanag niya na mas komportable siya sa paggamit ng nipple tape kaysa sa pagsusuot ng bra. Ang insidenteng ito ay nagbibigay din sa kahalagahan ng pagiging totoo sa sarili at pagpapakita ng kumpiyansa sa kabila ng mga hindi inaasahang pangyayari. Pang-7 ay si Jane De Leon. Si Jane De Leon ay naranasan ng isang hindi inaasahang wardrobe malfunction noong live telecast ng ABS-CBN Christmas Special noong December 18, 2021. Habang pinapatugtog ang closing number nilang kumanta ng Andito Tayo Para Sa Isa't Isa, napigtas ang strap ng kanyang chic emerald green dress kaya kinailangan niyang hawakan ito habang nasa stage. Sa kabutihang palad, naroon ang kanyang on-screen partner na si Joshua Garcia na agad siyang tinabunan gamit ng kanyang katawan. At kalaunan ay inalok pa ang kanyang jacket para buong-buong maitago ang malfunction. Hindi lang fans ang nakilig, pati si Jane ay nagpahayag ng kanyang pasasalamat sa Twitter. Pang-8 ay si Liza Soberano. Noong 7 ng Hunyo 2015, nagkaroon ng wardrobe malfunction si Liza habang nasa Grand Finals ng Your Face Sounds Familiar sa Resorts World Manila. Habang kinakanta nila ni Enrique Hill ang Kiss You ng One Direction, biglang lumuwag ang kanyang puting tube top, tumulo pababa ng sandali. Pero mabilis niyang naayos ang sarili at nagpatuloy sa pagtatanghal ng profesional. Sa isang tweet, sinabi niyang, "Please don't be mad at my stylist. It wasn't his fault, nobody wanted it. Respect Enrique please, he was there for me just like any gentleman would be for a girl in trouble." Pinuri rin siya ni Boy Abunda sa professionalism niya sa pagharap ng insidente. Pang-9 ay si Sugar Mercado. Si Sugar Mercado ay isang kilalang TV personality at dating sex bomb dancer na nakaranas ng wardrobe malfunction habang live na isinasahing papawid ang programang Wawawi noong Agosto 2017. Sa naturang episode, inimbitahan si Sugar ng host na si Willie Revillame upang magsayaw sa harap ng studio audience. Bagamat suot niya noon ang isang formal attire na hindi talaga pangsayaw, hindi siya nagatubiling makisaya sa programa, subalit sa kalagitnaan ng kanyang performance, napunit ang bahagi ng kanyang kasuotan. Pinili niyang harapin ito ng may dignidad at profesionalismo. Ang kanyang mabilis na pagharap sa sitwasyon at ang pagpapatuloy ng programa ng walang halatang kaba o pag-aalinlangan ay patunay na kanyang karanasan at respeto sa kanyang trabaho. At ang pang-10 ay si Robin Padilla. Noong Setyembre 2023, naging sentro ng usapin sa social media at mga pahayagan ang aktor at senador na si Robin Padilla matapos ang isang insidente sa live selling ng kanyang asawa, si Mariel Rodriguez Padilla. Sa gitna ng isang simpleng live stream kung saan kanilang ini-endorso ang isang food supplement, hindi inaasahang aksidente ang naganap. Habang gumagalaw si Robin upang ipakita ang produkto, bigla niyang naibuka ang kanyang roba at pansamantalang naipakita ang bahagi ng kanyang maselang katawan, dahilan upang umani ito ng iba't ibang reaksyon mula sa publiko. Bagamat tila maliit na bagay para sa iba, naging malaking issue ito dahil sa personalidad na sangkot. Hindi lamang isa siyang kilalang aktor, kundi isa ring halal na senador. Ang kombinasyon ng pagiging opisyal ng pamahalaan at isang wardrobe malfunction sa isang live na platform ay tila naging simbolo ng mas malawak na diskurso, ang hangganan ng pribado at pampubliko sa panahon ng social media at kung paano isang maliit na aksidente ay maaaring magdulot ng malawakang reaksyon at opinyon mula sa lipunan. Mabilis na naging viral ang video, may mga netizens na natawa, mayroon ding na-offend habang ang ilan ay ginawang biro at meme ang eksena. Iba't ibang opinyon ang lumitaw, may nagsabing tao lang habang ang iba naman ay iginiit na hindi nararapat para sa isang senador ang ganitong kilos kahit pa aksidente lamang ito. Sa gitna ng ingay, nanatiling kalmado sina Robin at Mariel. Hindi na pinalaki ni Mariel ang issue at pinili niyang huwag na lamang itong pag-usapan. Si Robin naman ay humingi ng paumanhin sa publiko at nagpaliwanag na wala siyang masamang intensyon at sa susunod ay magiging mas maingat.